ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan natatanong ko po sa mga naglilingkod sa simbahan, masaya ka ba na nasa simbahan ka? Yung mga pag sinabing tagapangasiwa, no, yung mga leader, at yung mga tagapaglingkod, no, yung mga nagsiserve, masaya ba kayo na nasa simbahan? Okay, ang pangalawang tanong ay, masaya ba sila na nandito ka? Yan lang, di ba? No? Doon tayo lagi nagkakatalo. Kasi minsan wala tayong pakialam dun sa kung ano yung issue na lumalabas sa bawat isa sa atin. Bagaman, bahagi yun ng proseso, no, na lahat po ay tinatanggap sa simbahan. Kung gusto mong maglingkod, okay yan. Maganda yan. Pero kailangan maging bukas ka rin kung ano ang mga issues mo sa buhay. Kasi pag dinala mo dito ang issues mo sa buhay, imbis na mapabuti ka at maging mabuti ang buong simbahan, ikaw pa ang nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak o ng pagkakasira-sira. Kaya maganda po itong sa paalala ni San Pablo, no, sa sulat niya kay Timoteo. Si Timoteo ay isa sa mga nangangalaga sa mga Kristiyano doon sa lugar ng Efeso. At muli pinaalalahanan niya, no, na sa pagpili ng mga tagapangasiwa, sa pagpili ng mga nagnanais maging tagapaglingkod, kailangan natin suriin, tingnan din ng mabuti yung karakter ng isang tao. Hindi sa dinidiscriminate ang isang tao, kundi kailangan makita rin natin dahil isang responsibilidad ang kanila pong hahawakan, isang responsibilidad ang kanila pong haharapin. Kasi minsan, baka pang sarili lang, wala lang, gusto lang niya, trip lang niya. Gaya nga nasabi ko, masaya lang siya na nandito siya. Pero hindi niya napapansin, nagiging malungkot ang buong paligid dahil sa kanya. Pero hindi nga siya nagiging aware doon. Minsan, pag yung literal po, sa mga organization and ministries, sino ang nagdudulot ng problema sa ministries or sa organization? Yung taong isang maraming issues sa buhay. May issue sa asawa, may issue sa pamilya, may issue sa bisyo, may issue na hindi niya ma-open-open, hindi niya masabi-sabi, hindi tuloy matulungan, hindi tuloy magabayan. Pero gustong magkaroon ng posisyon. Kahit sa simbahan, posisyon lang.
At maganda rin itong makita natin na gamitin sa darating na pagpili ng mga barangay election. Kaya nga dito pa lang, no? Ilan ba asawa niyan? Sabihin natin, wala palang asawa. Pero ilan ang babae niyan? Ilan ang bisyo niyan? Mainitin ba ulo niyan? Diba? Ito yung mga katangian na tinitingnan dito eh. Maglalasing ba yan? Maibigin ba sa kapayapaan? Gahaman ba sa salapi? Kailangan natin sinusuri, tinitingnan kung ano ang karakter ng isang nagnanais na maging tagapangasiwa. Pag sinabing tagapangasiwa, leader. O maging mga tagapaglingkod. Kung sa hanay ng barangay, meron kang chairman, meron kang mga kagawad. Ito bang mga ito na naghahangad ay maayos ang kanilang pag-iisip, maayos ang kanilang direksyon sa buhay o pananaw sa buhay? Maganda nga rin po dito, no, binanggit na kailangan tingnan kung paano siya sa kanilang tahanan. Napapasunod ba niya ang kanyang mga anak o ang kanyang pamilya? Kasi paano niya ayusin ang isang mas malaking komunidad kung ang mismong maliit na tahanan ay hindi niya magampanan, paano pa siya sa isang mas malaki? Kasi ang isang tagapangasiwa ay ang kanya pong kumbaga layunin ay maibigay ang pangangailangan ng kanya pong nasasakupan, lalo tigit ang mga itinuturing na pinakaaba sa lipunan. Kaya nga sa Ebanghelyo, si Jesus ay nahabag doon sa isang babaeng balo. Namatayan pa ng anak. At ito na lang yung kanyang inaasahan, yung anak niya. Kaya dahil sa habag niya, binuhay niya itong namatay na anak at ibinigay doon sa babae. Ito yung isang tunay na halimbawa ng tagapangasiwa na ang iniisip ay ang kapakanan at pangangailangan ng iba, hindi ng kanyang sarili o para sa sarili lang. Kaya sana po, no, tingnan natin mabuti, ha. Kung kayo po ay pipili pa lang ng chairman o ng mga kagawad, o sabihin natin sa pinaka-chairman, after 3 years, 6 years, 2 terms, 3 terms, umunlad ba ang barangay o umunlad na ang chairman? Bato-bato sa langit, pero maraming katotohanan. Marumi pa rin ang barangay, pero mataas na ang bahay ni chairman. Pero sino ang nagluklok? Tayo. Kasi hindi tayo pumili ng naaayon sa mga karakter na binabanggit sa atin. Anong pinagbabasihan natin lagi? Kumpare mo eh. Minsan, kilala mo naman talaga, kaibigan mo, alam mo naman talagang hindi eh. O, yung perang iaabot sa inyo sa gabi bago ang eleksyon. Tapos magsisisi kayo o magtataka kayo bakit puro basura sa paligid ng barangay, batuhan ng mga kabataan. Nung nakalipas na araw, ang daming riot ng mga kabataan sa kanya-kanya mga barangay. Nasaan ang barangay? Wala lang, kasi hindi natin siniseryoso masyado ang pagpili natin. Sa barangay pa lang, no? Sa barangay level pa lang, seryosohin mo na. Lalo pa pagdating na ng national election. So, hindi tayo dasal lang ng dasal. No? Sa mga deboto, hindi tayo debosyon lang ng debosyon. Mayroon tayong responsibilidad, mayroon tayong pananagutan sa atin pong kapwa. Hindi tayo lang. Hindi tayo yung, kung ano man nangyayari sa paligid, di tayo apektado tayo dyan. Kaya sana po, patuloy natin na hilingin sa Diyos
na ang mga naghahangad maging tagapangasiwa at tagapaglingkod, maging sa simbahan at sa barangay ay magkaroon ng isang pusong katulad ng sa Poong Jesus Nazareno. Amen.